Kung lampas ka na sa 60, kailangan mong marinig ito. Isa sa bawat 3 Amerikano adulto ay nangangganib na magkaroon ng chronic kidney disease. At heto ang problema. Karamihan ay hindi alam kung bakit. Dahil ang iyong mga bato ay maaaring mawalan ng hanggang 70% ng kanilang kakayahan nang walang anumang palatandaan, walang sakit, walang nakikitang sintomas, hanggang sa huli na ang lahat. Alam ko ang iniisip mo. Pero, okay naman ang pakiramdam ko. At dyan mismo nagtatago ang panganib. Ang iyong mga bato ay nagtatrabaho ngayon mismo para salain ang 200 litro ng dugo bawat araw. Mas marami pa kaysa sa kayang punuin ng isang batya. Pero ang ilan sa mga pinakakaraniwang gawain mo araw-araw ay maaring unti-unting sumisira sa makinang ito ng tahimik. Sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko ang 15 na mga gawain na malamang ginagawa mo, pero hindi ko lang ito ililista. Ipapakit ako mismo kung ano nangyayari sa loob ng iyong mga bato at kung ano maaari mong gawin na yon para baliktarin ang pinsala. Dahil narito ang magandang balita. Ang sakit sa bato ay kadalasang naiiwasan kapag alam mo kung ano ang dapat iwasan. Samahan mo ako hanggang dulo. Ipapakita ko sa iyo 2 simpleng pagsusuri na pwedeng makadetect ng problema habang may oras pa para kumilos. Pero bago yon, maganda ka. Dahil ang ilan sa mga gawin na ito ay siguradong magugulat ka. Simulan natin sa 3 bagay na malamang ginagawa mo araw-araw na hindi mo iniisip ng 2 beses. Unang bagay, ang pagpigil ng ihi ay maaring mukhang walang masama, parang abala lang. Pero mali iyon. Ang madalas na pagpigil ng ihi ay hindi lang nakakailang, kundi maaring magdulot ng pinsala sa bato. Ganito ang nangyayari. Ang ihi na pinipigil ng matagal ay lumilihan ng perpektong kapaligiran para dumami ang mga bakterya. Ito ay lubhang nagpapataas ng panganib ng impeksyon sa ihi. At kapag hindi ito nagamot, ang impeksyon ay umaakyat sa mga ureter papunta sa mga bato. Nagdudulot ang pyelonephritis na nag-iwan ng permanenteng peklat. Mas malala ito sa madaling magkaroon ng bato sa bato. Dahil ang pagpigil ng ihi ay nagbibigay ng mas maraming oras para magkristal ang calcium oxalate. At ang mga batong ito ay maaari magdulot ng bara na nagre-resulta sa hydronephrosis, ang pamamaga ng mga bato dahil sa naipong ihi. Kung hindi ito maibsan, unti-unting sinisira ng presyon ang mga tisyo ng bato. Ang simpleng solusyon, kapag naramdaman mong naihi ka, pumunta ka agad sa banyo, magpapasalamat ang iyong mga bato. Pangalawang bagay, banayad na chronic dehydration. Hindi ko tinutukoy ang paghimatay o matinding uhaw. Tinutukoy ko yung dehydration na hindi mo namamalayan araw-araw. At heto ang hindi alam ng karamihan. Hindi lang ito pansamantalang problema. Nagdudulot ito ng permanenteng pinsala. Kapag ikaw ay dehydrated, naglalabas ang katawan mo ng vasopressin para mantipid ng tubig. Pero ang palagiang mataas na antas ng dehydration at hormone na ito ay nauugnay sa paglala ng pinsala sa bato. Mas malala pa, ang dehydration ay nagpapagana ng isang proseso sa loob ng mga bato na gumagawa ng fructose. O, sa loob mismo, fructose sa mga selula ng bato at ang metabolismo ng fructose na ito ay nagdudulot ng oxidative stress na nagiging sanhi ng permanenteng peklat. Gusto mo ba ng ebidensya? Sa Central America, ang mga manggagawa sa tubo ng asukal ay nagkaroon ng epidemya ng chronic kidney disease. At ang dahilan ay paulit-ulit na dehydration dahil sa init. At ngayon, ang maling paniniwala na kailangan kong itama. Hindi mo kailangang uminom ng 8 baso ng tubig bawat araw. Hindi ito siyensya. Ang pinakamagandang paraan para malaman kung ikaw ay sapat ang tubig sa katawan ay ang kulay ng iyong ihi. Kung ito ay mapusyaw na dilaw, ayos ka. Kung madilim na dilaw, uminom ka pa ng mas maraming tubig. Ganon lang kasimple. Pangatlo, kulang sa tulog. Hindi lang ito pagkapagod, kundi direktang atake rin sa iyong mga bato. Ang bato ay sumusunod sa circadian rhythm na kontrolado ng sleep-wake cycle. Nasira ito ng hindi magandang tulog. Bukod dito, binabago rin ito ang mga hormone na nagkokontrol sa presyon at asukal sa dugo. Ina-activate ang sympathetic nervous system at nagsisimula ng pamamaga. Lahat ng ito ay nagpapabilis ng pinsala sa bato. At narito ang numero na dapat magpabago ng isip mo tungkol sa iyong routine. Isang pag-aaral sa mga nurse ang nakatuklas na ang pagtulog ng 5 oras o mas kaunti ay nagtaas ng 79% ang tsansa ng mabilis na pagbaba ng kidney function sa loob ng 11 taon. Ipinakita ng isa pang pag-aaral
ng pagtulog na mas mababa sa 4 na oras bawat gabi ay nagpapataas ng panganib ng sakit sa bato ng 45%. Ang tamang oras ay 7 hanggang 8 oras, hindi sobra, hindi kulang. Sige, kung gagawin mo lang ang tatlong ito, huwag pigilan ng pag-ihi, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos, malaki na ang bawas sa panganib mo. Sandali, dahil mas mahalaga ang susunod kong sasabihin. Pag-usapan natin kung ano ang nasa kusina mo. Ipakikita ko sa iyo ang 4 na pagkain na laging nasa mesa ng lahat at maaring unti-unting sumisira sa iyong mga bato nang hindi mo namamalayan. At isa sa mga ito, malamang na araw-araw mong kinakain. Asin. Baka narinig mo na ito ng maraming beses, pero ipapaliwanag ko kung ano talaga ang nangyayari. Ang mga bato mo ay umaasa sa balanse ng sodium at potassium para matanggal ang tubig sa dugo. Masyadong maraming asin ang sumisira sa balanse na ito. Hindi na magawa ng mga bato mo ang trabaho nila. Resulta ito sa pagpigil ng likido, mataas na presyon ng dugo, at pinsala sa mga ugat ng bato. At may iba pa. Natuklasan ng isang pag-aaral na ang mga taong laging nagdadagdag ng asin sa pagkain ay may mas mataas na panganib na magkaroon ng chronic kidney disease. Ang rekomendasyon ay mas mababa sa 2,300 mg bawat araw, katumbas ng isang kutsarita. Kung ikaw ay may mataas na presyon ng dugo o problema sa bato, mas kaunti pa ang asukal at soft drinks. Dito nagiging interesante. Alam ng lahat na ang asukal ay sanhi ng diabetes at sumisira sa mga bato, pero umaatake rin ito sa ibang paraan. Oh, pati yon. Ang fructose mula sa corn syrup na halos nasa lahat ng pagkain ay nagpapataas ng produksyon ng uric acid. At ang uric acid ay direktang nagpapa-inflama ng mga bato. Ngayon, ang mga diet soft drinks, maraming tao akala mas mabuti yon, hindi ba? May phosphoric acid pa rin, nasani ng kidney stones at dagdag panganib sa sakit sa bato. Isang pag-aaral ang sumubaybay sa mga NARS sa loob ng 20 taon. 2 o higit pang lata ng diet soft drinks kada araw ay nagdulot ng 30 na pagbaba sa paggana ng bato. At heto ang nakakagulat na datos. Sa lahat ng mga salik sa pagkain, ang mga inuming may asukal ang pinaka-iniugnay sa pagtaas ng kabuuang bilang ng kaso ng sakit sa bato. Kung umiinom ka ng soft drinks, ito ang unang bisyo na dapat mo itigil. Ang mga processed foods. At hindi lang dahil sa asin at asukal. May nakatagong kontrabida pa dyan. Idinagdag na posporo. Kapag hindi maayos ang paggana ng iyong mga bato, naiipon ang posporo at nagdudulot ito ng mga problema sa buto, cardiovascular, at maagang pagkamatay. Ang natural na posporo mula sa butil at gulay, 40 to 60% lang ang naabsorb ng katawan. Pero ang inorganikong posporo na idinadagdag ng industriya bilang preservative, halos 100% ang naabsorb. Paano ito makikilala? Tingnan ang label, anumang salita na may phos sa pangalan. Calcium phosphate, phosphoric acid, sodium tripolyphosphate ay makikita sa fast food, ready-to-eat meals, processed cheese, red meat at processed meat. Mahalaga ang protina, pero ang dami at uri nito ay may epekto. Sobrang protina mula sa hayop ay nagpapahirap sa bato, na parang pinipilit mong salain ng kape ng masyadong malakas. Kaya pwedeng mapunit ang filter. Narito ang nakakagulat na datos. Natuklasan sa malaking pag-aaral ng mga madalas kumain ng pulang karne, ay may 73% mas mataas na panganib sa sakit sa bato. Pero kung mas maraming processed meat tulad ng bacon, longganisa at hamon, tumataas ito ng 79%, halos doble na. Ang magandang balita, ang pagpapalit ng kahit isang serving bawat araw ng gulay, butil o mani ay nagpapababa ng panganib ng 30%. Isang simpleng palit, napakalaking epekto. Kaya para ulitin, kung iwasan mo ang soft drinks, babawasan ang asin, iwasan ang mga processed na pagkain, at kukontrolin ang pagkain ng pulang karne. Natanggal mo na ang ilan sa pinakamalalaking panganib. Pinag-uusapan na natin ang pagbawas ng panganib ng 40% hanggang 50%. Pero hindi pa tayo tapos dahil ang susunod ay kontrobersyal. Pati mga doktor ay nagtatalo tungkol dito. Kape. Ang relasyon ng caffeine sa mga bato ay komplikado. Tingnan natin ang dalawang panig. Una, ang mga alalahanin. Maaring pansamantalang pataasin ng caffeine ang presyon ng dugo.
Para sa mga taong may sakit, lalo na yung may malubang sakit sa bato na kailangang limitahan ng potassium, nakakadagdag ang kape sa kanilang pasanin. At noong 2023, natuklasan nila ang isang genetic variant na meron ng kalahati ng populasyon na nagdudulot ng mabagal na metabolismo ng caffeine. Kaya mas nagiging sensitibo ang mga taong ito sa pinsalang dulot ng caffeine sa bato. Ngayon, kabilang panig naman at sigurado magugulat ka. Isang mahalagang pag-aaral ang nakatuklas na ang mas mataas na konsumo ng caffeine ay nuugnay sa 25% na mas mababang mortality sa mga taong may sakit sa bato. At mas malaki pa ang protektibong epekto. Para sa mga bato sa bato, ang regular na pag-inom ng kape ay maaring magpababa ng panganib ng pagbuo ng mga bato ng hanggang 40%. Kaya, ano ang hatol? Para sa karamihan ng tao, ang katamtamang pag-inom hanggang 4 o 5 tasa bawat araw ay karaniwang ligtas at maaari pang magbigay proteksyon. Pero kung may malubha kang sakit sa bato o iba pang kondisyon, kumonsulta ka sa iyong doktor. Alak ang labis na pag-inom, higit sa 4 na inumin bawat araw para sa mga lalaki, o 3 para sa mga babae, ay nagdodoble ng panganib ng sakit sa bato. Ang alak ay umaatake sa 2 paraan. Una, dumidihidrat ka nito, kaya napipilitan ang iyong mga bato na salayin ng mas puro na dugo. Pangalawa, nagdudulot ito ng mataas na presyon ng dugo at sakit sa atay. Kapag bumalya ang atay mo, ang mga bato mo ang naaapektuhan. Ang rekomendasyon ay hindi higit sa 1 inumin bawat araw para sa mga babae at mga taong lampas, 65 taong gulang, at 1 hanggang 2 para sa mga mas batang lalaki. Ang madalas na pag-upo o kawalan ng kilos ay malakas na independenteng panganib. Ang kawalan ng aktibidad ay nagdudulot ng katabaan, insulin resistance at alta presyon, mga pangunahing sanhi ng sakit sa bato. At may direktang epekto rin ito. Ang ehersisyo ay nagpapabuti sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng nitric oxide na nagpapabuti ng daloy ng dugo at nagpapababa ng pamamaga. At narito ang nakakabahalang estadistika. Halos 80% ng mga pasyenteng may sakit sa bato ay hindi gumagawa ng sapat na aktibidad. At lalo pang lumalala habang lumalala ang sakit. Isa itong masamang siklo. Ang sakit ay nagdudulot ng kawalan ng aktibidad. At ang kawalan ng aktibidad ay nagpapalala ng sakit. Ang solusyon, hindi bababa sa 150 minuto ng katamtamang ehersisyo bawat linggo. Paglalakad, paglangoy, kahit anong bagay na magpapagalaw sa iyo. Paninigarilyo. Ang usok ng tabako ay naglalaman ng libu-libong chemical na direktang sumisira sa mga ugat ng bato. Pinapabilis ng paninigarilyo ang paglala ng sakit sa bato at pinapabilis ang pagbagsak ng kakayahan nitong magsala. Pero narito ang mensahe ng pag-asa. Ang pagtigil sa paninigarilyo ay may agarang benepisyo. Isang pag-aaral ang nakatuklas na ang pagtigil sa paninigarilyo matapos ma-diagnose ng kanser sa bato ay nagbawas ng panganib ng kamatayan ng 50% at ng paglala ng sakit ng 56%. At ang mga benepisyong ito ay nakita sa lahat ng naninigarilyo, magaan man o mabigat, at sa mga tumor na nasa maagang yugto o malala na. Ang mensahe ay para sa lahat. Ang pagtigil ay epektibo. Okay, huminga ka. Alam ko na marami itong impormasyon, pero ayos ka lang at seryoso ang susunod. Pag-uusapan natin ang mga bagay na maaaring magdulot ng mabilis at matinding pinsala. Magbigay ng espesyal na pansin sa mga susunod na ito. Apat na anti-inflamatoryo tulad ng ibuprofen at naproxen ay nasa kabinet ng gamot ng halos lahat ng tao. Pero ito ang problema. Binababara nila ang mga compound na nagdadala ng dugo sa mga bato. Para sa malusog at hydrated na tao, maaring hindi ito problema. Pero kung ikaw ay dehydrated, may heart failure, o may problema na sa bato, ang pagbawas ng daloy na ito ay pwedeng magdulot ng acute na pinsala. Ang matagal at araw-araw na paggamit sa loob ng taon ay nagdudulot ng analgesic nephropathy, isang sakit sa bato dahil sa unti-unting pinsala. Ibuprofen ang karaniwang nababanggit sa mga kaso ng pinsala sa bato. Kung chronic ang pananakit, kumonsulta sa doktor para sa mas ligtas na opsyon. Ang sobrang ehersisyo. Teka, akala natin mabuti ang ehersisyo. Oo, pero may hangganan. Ang sobrang ehersisyo na walang paghahanda, tamang pag-inom ng tubig o pag-aangkop sa katawan ay maaring magdulot ng rhabdomyolysis. Ito ay mabilis na pagkasira ng kalamnan na naglalabas ng protina na tinatawag na myoglobin
sa daluyan ng dugo. Ang myoglobin ay nakakalason sa mga bato. Inaatake nito sa dalawang paraan. Direktang sinisira ang mga selula ng tubules at bumubuo ng mga bara na humaharang sa mga tubules, parang baradong tubo. Ang rhabdomyolysis ay nakakaapekto sa hanggang 46% ng mga pasyenteng na ospital dahil sa kondisyong ito at may mortality rate na higit sa 15%. Ang mga amateur na atleta na gumagawa ng CrossFit o sumasali sa maraton ng kulang sa paghahanda ay mas mahina sa ganitong kondisyon. Maganda ang ehersisyo, pero ang sobrang ehersisyo ay maaaring maging delikado. Magsimula ng dahan-dahan, unti-unting dagdagan at laging manatiling hydrated. Ngayon na ang oras ng katotohanan. Napanood mo hanggang dito at siguro nagtatanong ka, paano ko malalaman kung may sira na ang mga bato ko at mas malaga, anong dapat kong gawin? Ngayon, magsimula tayo sa pagtuklas. Ang magandang balita ay simple at hindi invasive ang mga pagsusuri. Kailangan mo ng 2 pagsusuri sa dugo para sukatin ang creatinine at kwentahin ang glomerular filtration rate. Ito ang pinakamagandang palatandaan ng paggana ng bato. Pagsusuri ng ihi para tingnan ng albumin, isang protina na hindi dapat naroroon. Ang presensya ng albumin ay maagang palatandaan ng pinsala sa bato. Kahit maliit na halaga, senyales na ng hindi normal na paggana. Sino ang dapat sumailalim dito? Kung ikaw ay may diabetes, alta presyon, sakit sa puso, o may kasaysayan ng problema sa bato sa pamilya, magtanong sa iyong doktor. Taon ng pagsusuri, ang maagang pagtuklas ang susi. Gawin ito sa lalong madaling panahon. Maaari mong pabagalin o kahit baligtarin ang kondisyong ito. Tulad ng nakikita mo, ang chronic kidney disease ay malaki ang posibilidad na maiwasan. Hindi ito maiiwasan. Hindi lang ito tungkol sa lahi, kundi mga araw-araw na desisyong naiipon sa pagdaan ng panahon. At ibig sabihin nito ay may kapangyarihan ka. Ang maliliit na pagbabago ngayon ay nagiging malusog na mga bato. Bukas kung nabigyan ka ng halaga ng video na ito, kung may natutunan kang bago, mag-ihon ka ng like. Mag-subscribe ka sa channel para sa mas marami pang nilalaman tungkol sa kalusugan na talagang mahalaga. At ibahagi mo ang video na ito sa isang taong kailangan itong marinig. Isang kamag-anak, kaibigan, o mahalagang tao. Habang mas maraming nakakaalam, mas maraming buhay ang mapoprotektahan. Alagaan mo ang iyong mga bato dahil inaalagaan ka rin nila hanggang sa muli.